Isang ina na mag-isang itinataguyod ang kanyang maliliit na anak ang inilapit po sa atin ng isang concerned citizen upang marespondehan. At ang kanyang hiling, magkaroon ng puhunan upang makapagtayo ng maliit na negosyo na makatutulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. At nang sila ay ating bisitahin, ganito po ang sitwasyon na aming dinatnan. Panibagong liham ang natanggap ng ating programa mula sa isang concerned citizen. At ayon sa sulat, nais niyang ilapit ang isa niyang kakilala na mag-isang itinataguyod ang 4 nilang mga anak magmula nang makulong ang asawa nito. Wala rin naman itong maayos na pinagkakitaan. At matapos nating matanggap ang nasabing liham, agad tayong nagtungo sa tinitirhan nina Semelin, ang ina na inilapit sa atin para marespondihan. Pagdating natin sa kanilang lugar, mapapansin ang napakaliit na espasyo ng kanilang bahay. At nang amin itong silipin, hindi rin natin maisip kung paano sila nagkasya para matulog dito. At dahil umuulan ng mga oras na yun, tanging plastic lamang ang nagsisilbi nilang pananggalang sa patak ng ulan. Ayon kay Semelin, tinitiis sila ang kanilang tinitirhan kaysa tumira sa lansangan. Okay na rin to kaysa wala. Hindi mo mapasok yung tubig dito sa loob ng inyo? Hindi, ito lang po side nito. May tulog. Hirap talaga, sir. Tiyaga lang. Ikinwento sa atin ni Semelin ang hirap ng pagiging isang solo parent magmula nang makulong ang kanyang asawa. Nagta-tricycle driver kasi siya. Pinara siya tapos di niya alam yung sinakay sa kanya. Nakaw pala. Ayun, siya nakita sa CCTV yung motor. Tapos siya hindi nampot ng mga polis. Yung isa, yung pinaka talaga sumakay sa kanya, hindi po nahuli. Sabi naman ng attorney niya, laban. Sobrang hirap po. Minsan okay, minsan hindi. Minsan di mo alam kung saan kakuha ng sustento. Dahil nakakulong ang asawa ko. Ayon pa sa kanya, binigyan sila ng kanyang ina ng espasyo na maaari nilang tirhan. Doon po kasi yung nanay ko sa likod, side ng likod. Parang binigyan niya na kami ng tulugan kasi may sarili na kami pamilya. Pero di kami kasya. Yung dalawa doon po sa taas. 5 po kami doon. Ako, tapos yung 4 kong anak. Yung dalawa doon po sa side, doon banda. Pero pag umuulan, sa taas po sila. Sa nanay ko po. Yung panganay po, 7. Tapos yung pangalawa, 5. Tapos yung pangatlo, magpo-4 sa November. Yung bunso, 2 years old. Pero kahit na maliit ang kanilang bahay, mas pinili nila na manatili rito basta't sama-sama sila ng kanyang mga anak at iniisip niyang mas ligtas sila rito. Okay na po yung kahit maliit lang po yung tulugan namin basta meron. Mahirap na po kasi sa kalsada matulog. Minsan nahirapan, umiyak yung mga maliliit. Pag di sila makaunat, wala, sabi ko, alangan saan kayo matulog sa labas. Pero yung natutulog po sa nanay kong dalawa, minsan doon sila sa tricycle ng kuya ko natulog. Pagka ayaw nila matulog sa taas. Marami rin tulog pag umulan. Kaya minsan, pagka natulog sila sa tricycle, nagsa-cellphone lang ako doon sa labas. Titignan sila. Nakabukas yung pinto namin. Kapansin-pansin din na mukhang tindahan ang lugar kung saan sila nakatira. Yung nanay ko dati nagtinda doon pero hindi rin po kanahayan ng budget nila. Kasi may gamot po yung tatay ko. Alzheimer kasi po yung tatay ko. Kaya di rin nila yung gastos. Asa sa padala ng kapatid ko, mga pagkain. Natinda lang namin dati doon ako, kape, pero di rin tumagal kasi daming gastos sa school. Minsan nakausap ko na yung teacher niya, ma'am, wala kang pambayad ng Xerox. Okay lang mo. Basta pumasok. Bagamat may kaunting pinagkakitaan, hindi mo na ito sapat para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Pag linggo po, ang pangkabuhayan ko, naglalaba sa pinsan ko. 600, pinagkakasya isang linggo baon. Tapos mga tulong, bigay-bigay. Katulad po ng oras ng pasok, nagbigay, yung iba pa nagbigay ng school supplies, uniform, tapos minsan mga pambaon. 20. Masaya na sila dun. Ayun yung inaano ko. Pwede po mag-apply. Pagka, kantin, panggabi, pwede. Tulog yung mga bata.
Pag umaga po kasi bawal. Ako lang po talaga nag-ano ng mga bata. Nag-assist. Di pa nila kasi kaya magbihis, magpaligo sarili. Kaya ako lang. At sa oras na pinanghihinaan na siya ng loob, iniisip na lamang niya na mas kawawa ang kanyang mga anak kung pati siya ay mawawalan rin ng pag-asa. Minsan gusto ko na sumuko pero iniisip ko yung mga bata. May anak ako, bawal sumuko. Sabi niya, paano pag nawala kasi mag-asikaso dyan, di wala. Kaya wala. Tinitibayan ko lang po loob ko. Ano po, 600. Pinagkakasya po namin. Naghatid po ako dito ng alas 6. Tapos sinantay ko na lang po sila hanggang alas 12 para magkasabay na kami mo. Yung dalawang maliit ko, iniiwan ko na lang po sa tatay ko. Kahit po may sakit, nag-aalaga naman po siya. Minsan sila na mga bata kumakain, minsan ako, inaano ko na lang, tinitiis hanggang gabi. Hirap man sa buhay, nagpupursige pa rin siya para itaguyod ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Ayoko magkaya sa amin kasi undergraduate po kasi kami ng high school. Ilan ba'y nag-aaral dito? 2 po, grade 2 tsaka kinder. Yung daycare ko naman po, dyan lang naman po sa amin malapit lang. Binibisa na siya ng nanay ko kasi hatid na. Kaya ang kanyang hiling magkaroon ng puhunan para muling mabuksan ang dati nilang maliit na tindahan. Pang ano na po sir, pang tinda. Magbigay man sila, ayun papalaguin ko na talaga. Kasi ang hirap pag wala kang kinukuhaan talaga. Lalo pagka gusto ng anak mo may bilhin, di mo mabili. Sobrang hirap talaga. Maiiyak ka na lang sir. Kaya naman, ang kanyang hiling agad na nating nirespondihan. Daldala na natin ang mga panimula nilang paninda sa kanyang maliit na tindahan. At hindi pa rito nagtatapos ang sorpresa dahil isang live streamer at certified e-responder din natin ang dumalaw sa kanila. Siya si DJ Ocean Love at bitbit niya ang mas marami pang responde para sa kanilang mag-ina. Gaano po kalaki itong bahay niyo, Nay? Maliit lang po talaga yun. As in, paano po kayo natutulog? Gusto ko po maranasan na umiga, ganun. Wala, tagilid lang po, hindi hilata. Tagilid? Ayaw po, higa na. Sorry po, nakakaiyak po yung sitwasyon. Ito na mismo yung tulugan, tas 2 bata po, tapos ito tindahan na po, as in. Kasi po bawal po huligan niya kasi napapasukan siya ng tubig. Mami, wala kang balak lumipat? Wala ka bang po pa, ma'am? Kaya okay na yan kaysa sa kalsada. Guys, tingnan nyo po, ganito po matutulog dito, ganito. Tapos yung 2 bata pa. Tapos po yung mga kuryente nyo, Mami, oh. Tapos wala po kayong CR na sarili, wala. Common lang po talaga. Lagi po ako papasyal dito sa abot na mga kaya ko. At sana ito pong paninda na binigay po sa inyo ng Net25 ay mapalago nyo pa po. I will always check on you. Opo. At sana, mas meron pa po tayong project na magawa na mailipat po kayo or what sa maganda na sitwasyon, sa maganda po na pwesto. Meron po akong dala na parang pasalubong ko lang po sa inyo. Shinare po ng mga anak ko. Bigas po, tsaka yung mga juice po ng mga bata. Salamat sa Net25 responde sa inyo, sir. Salamat, pati kay ma'am, kay Teacher Sheila. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko maano to, yung respect na to. Maraming salamat. Mag-isa mang itinataguyod ni Semely ng 4 na maliliit na anak. Hindi ito naging dahilan para hindi lumaban at panghinaan ng loob. Dahil para sa kanya, buhay na buhay ang kanyang pag-asa na darating ang responde sa oras na higit nila itong kailangan.
kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.